Dito sa bidyong ito, tatalakayin natin, pag-uusapan natin yung isa sa talagang pinaka kinatatakutan ng mga ito yung mga pagpo-post sa mga social media, sa Facebook, example, very sufficient sila diyan. Talagang diyan sila malakas mag-post sa mga buy and sell at sa mga kumpanyang pinagtatrabaho nila, mga Facebook page ng company na pinagtatrabaho nila. Kaya medyo intindihin nyo para malaman nyo kung bakit sila nagpo-post at mahiya sa ganitong pamamaraan itong mga ula agent na ito. Alright, welcome back mga kadyani muli. Maglalambing lang po muna ako sa inyo kung nakakatulong ang mga videos na ginagawa ko para sa inyo ay paki-subscribe na lang po ang aking mga social media account, paki-follow po ang aking Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po kung nagustuhan ninyo at para malaman ng ibang mga OLA victims ay i-share po natin, pakalat natin sa mga iba pa na nangangailangan ng tulong at payo kung yung mga dapat gawin at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun, ito yung mga isa talaga sa kinatatakutan na madalas tanong sa akin at may mga lumalapit na paano pag na-post daw sila, paano daw malalaman, paano mo masisecure yung sarili mo. Actually, lilinawin ko lang po about dito sa mga ginagawa ng mga OLA agent. Wala po tayong control about sa mga pagpo-post nila. Hindi natin malalaman yan, basta-basta, hindi natin agad-agad malalaman yan. Kaya nga sabi sa inyo, it is better na mag-lock na lang kayo para hindi makuha yung mga kaibigan ninyo, yung mga Facebook friends nyo, hindi maitag, hindi mai-mention. But the problem is kapag may mga companies kayo, mayroon kayong mga buy and sell dyan sa mga barangay ninyo, at sa mga kumpanya pinapasukan nyo sa FB page, maaari sila mag-comment. Example natin, ito yung mga OLA agent nagpo-post sa mga buy and sell dyan sa address na binigay ninyo doon nung nag-apply ka sa mga OLA na ito. Ito example ko lang, no? Itong si Jumbong. Hinanap ko siya, medyo private yung ano niya, yung kanyang account. Pero sa mga Facebook page na mga buy and sell, andito siya. Madalas mag-comment at mag-post ng mga biktima ng mga online lending apps. So ito yung sabi niya, no? Yung barangay something, takpan na lang natin. Pati yung pangalan ng biktima, pati yung address ng biktima. Basta may barangay dyan, papakita ko lang sa inyo, may barangay dyan. Ayan. Address, barangay, tapos takpan natin kung tiga saan siya. Ang sabi ni Jumbong doon sa post, kung sino man ang nakakakilala kay sa taong ito, ay mag-iingat dahil siya po ay isang scammer, magnanakaw at sinungaling. Madami pinagkakautangan na hindi binabayaran at tinatakbuhan. Kung sino man po ang makakapagbigay alam kung nasa ng taong ito, makapag-ugnayan po sa amin. Bibigyan namin ng pabuya. Ang sino man makakapagturo sa kanya, ang mensaheng ito ay isisend sa lahat ng contacts at Facebook friends niya. Ipopost din itong picture with valid ID niya sa mga Facebook groups, barangay page sa kanilang lugar upang maging babala sa mga tao na siya isang dakilang scammer. See what's the problem? Diba? Yan ang mga dahilan kung bakit ako natakot yung mga biktima ng OLA na mai-post. But still, hindi natin kayang kontrol. Ang tanging po ay natin gawin, kapag nalaman, i-report dyan sa mga malalapit na mga ahensya ng gobyerno. Kung meron kayo malapit dyan na PNP anti-cybercrime o NBI anti-cybercrime, pwede po yun idulog yan. Hindi ito po isa niyang pinost din. Ganun din naman pero ibang lugar naman to. Ito ay sa Taytay Rizal buy and sell page ng mga marketplace. Okay? Ito yung mga page na kung saan syempre, kung saan yung barangay mo, yun ang gagamitin nila. Ito, pakita ko sa inyo, takpan ko na lang din yung kanyang pangalan. Ayan. Same lang naman kasi yung sinabi niya rito, dahil siya po i-discover sa nungaling niya. Parehas lang naman sa sinabi niya sa una. Kinaka-copy paste lang niya, tapos ibang picture naman gagamitin, tapos ibang mga address at pangalan. Okay? Kaya mag-ingat kayo. Tingnan nyo si Jimbong. Alam nyo na, ang gagawin natin dyan. Si Jimbong ay dapat i-report sa Facebook page. Diyan sa Facebook report profile sa gilid ng kanyang message. Diba? May tatlong tuldok yung ginagawa natin yun. Doon po. And then, ito naman po isa sa mga problema na talagang kinakatakutan din ng mga OLA victims ay ang mag-comment yung mga OLA agent na sa mga kanilang company FB page. Diba? Yung katulad nito, pakita ko lang sa inyo. No? Ayan, yung OLA agent na sigurado naman nakadami account yan, syempre, at troll account or something, at naggamit pa ng pangalan para mahanap nila sa Facebook page, hindi po ito paninira doon sa OLA agent.
Sila po yung naninira sa sarili nilang pagkatao. Namamahiya. Ayan po. Sabi ni Sophia sa Budera, pagbayarin nyo yung tauhan nyo ng utang niya. Uutang-utang tapos hindi magbabayad, sasabihin magpapatulpo. Ayusin nyo yung mga tauhan ninyo. Ayan, di ba? Kaya madalas na ginagawa, di ba? Nagreklamo doon sa mga kilalang tao na pwede nga lapitan dahil nga natatakot sila sa mga ginagawa. Pero ito, pwede naman ng i-report. Save nyo lang, screenshot nyo, pwede kayo dumulog sa NBI, sa PNP, Anti-Cybercrime, sa PAOK, pwede kung may malalapit kayo mga ahensya ng gobyerno na yan. And then report nyo rin sa Facebook page. And then, etong Ola victim naka-anonymous, pakita ko sa inyo, sabi niya kasi dito sa baba, guys, I need help. Someone posting my pic in my work page. Please pa-report this girl. This is support safe loan online lending. Umabot na sa ganitong punto pero I need help and advice, di ba? Yung support safe online, ito na naman, si support safe online, wala yan sa list ng SEC, okay? Sila yung kasama ng mga na-remove before they update the list of recorded online lending platform yung sa SEC na tinanggal. Marami silang natanggal dyan, 24 silang lahat na halos ni-remove ng SEC din dahil nga sa mga marahil din sa mga complaint ng fair debt collection practices, sa mga ganyan pamamahiya. Yan ang mga pinakakinatatakutan na. Pero the problem nga, sabi, ulitin ko, no, hindi natin kontrolado. Ako man, napost ako sa isang Facebook page nung account nung agent na hindi ko rin sure kung sino sa kanilang dalawa by that time, pero isa lang ang sigurado ko, yung may due date ako, yun yung nag-post na yan. Kasi yung buwan na yun yung may due date ako na Ola na yon. Pero by that means, no, hindi ko naman na inintindi kasi wala namang mangyayari kahit na i-post niya yan. Paano kung mas kilala ko yung sarili ko? And then, syempre, yung iba naman kasi natatakot sa kahihiyan na pwedeng mangyari sa kanila dahil syempre, pag kumalat yan sa kanilang mga company, katulad nun, di ba? Malaking kahiya, sabihin, utang-utang, di ka marunong magbayad. Yun yung dahilan kung bakit may marami mga Ola victims na hindi nagbabayad ng utang dahil sa pamamahiya. But my channel doesn't advise na huwag magbayad ng utang. Kasi general rule natin is utang ay utang, dapat bayaran. Okay? Pero kung sa tingin nyo kayo naharas, kayo napahiya, kayo ay naabuso, it's up to your decision kung gusto nyo bayaran o hindi. Kasi maraming mga comments dyan na sinasabi na nagtuturo kami mga Ola vlogger na huwag magbayad ng utang, which is malayo na doon sa nilakbay ko noon. Na yung galit ko, yung emotions ko, yung pagdaramdam ko dyan sa mga Ola na yan na nangaharas, hindi ko binayaran, kinalimutan ko na. Kumbaga parang inilis ko sa sarili ko na hindi nga naman maganda. May balik pa rin naman, syempre, dahil may hiniram tayong pera. Pero kung sa legal na labanan, ang gagawin natin, kung hinamon tayo, nakakasuhan tayo, sampahan tayo ng small claims, then we will go through it, di ba? Hindi lang natin tinatakbuhan. Ang gusto lang natin is ayusin natin yung pamamaraan ng paniningil. Ito kasi, kung ikaw napahiya, mas malaki magiging danyos. Pero tandaan nyo ha, general rule and golden rule, utang ay utang, dapat bayaran. Baka kasi may mga mag-comment na naman, tulad sa TikTok, si kaibigang Boss Ray, no? Shoutout kaibigan, no? Pinorward ako sa kanya na parang nagkukonsinti kami ng mga Ola victim, ng mga nangungutang na wag magbayad ng utang diyan sa mga online lending apps, no? So, para mawala yung mga pangamba ninyo dito sa mga ganitong post, it's better to be aware na mas iwasan nyo na lang yung mga pangungutang dito sa mga online loan apps. Lalo na yung mga wala na rin sa SEC. Okay, mas malala yung mga yan. Yung mga nakaregister nga, talamak na sa mga pamamahiya, lalo na yung mga wala sa list ng registered ng recorded online lending platform ng SEC. So sana nakatulong ang video ito muli. Maglalambing po ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.